Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ginawa ko naman iyon. Sa mga nagdaang linggo ay pinilit kong gawin iyon, ang iwasan si Victor. At nakikita ko naman na nasa kay Audrey ang atensyon niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil mukhang seryoso sila o nangangamba dahil baka parte pa rin iyon ng plano ni Victor para makapaghiganti. Bubuksan ko na sana ang pintuan ng condo unit ko nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. Napasinghap ako dahil marahan akong tinulak nito pahilig sa aking pintuan at napaharap sa kanya. Victor, bulong niya sa pangalan nito. Formal ang suot nitong damit. Hindi ko alam kung saan ka galing pero mukhang nakainom ka. Anong ginagawa mo? Bulong sa kanya. Kasama ko sina Francisco at iba ko pang katrabaho. Dumiretso na ako rito para makita ka. Wika nito at marahan na inilapat ang mukha nito sa kanyang balikat. Ano bang nangyayari sa'yo? Pagak ako nagpakawala ng tawa. Tatawagan ko si Francisco at ipapasundo kita rito. Umangat naman ang ulo niya at kumunot ang noo. You have his number? Tila naiiritang wika nito. Wala pero ikaw meron. Akin ang cellphone mo. Tumawa ito at mas idiniin pa ang mukha nito sa leeg niya. Biglang uminit naman ang pisngi at buong katawan ko. Lalo na nung magsimulang pasadahan ng mababaw na halik ang leeg ko nito. Habang hawak ko sa baywang at iniipit sa pintuan. Ang bango mo. Wika nito. Ibigay mo ang cellphone mo sa akin, Victor. Utos ko rito at binaliwala ang kasalukuyang nararamdaman. Hindi siya gumalaw kaya ako na mismo ang kumapa sa kanyang bulsa. Marahan na pinigilan niya ang braso ko para kunin ang cellphone niya. Slow down, Atasha. Baka hindi cellphone ang makapamurian. Nagpakawala siya ng tawa. Ngayon ko lang na-realize na hindi naman siya lasing. Ang gagong to. Naglalasing-lasingan. Buksan mo ang pintuan, Atasha, at na makapasok tayo. Then ibibigay ko sa iyo ang cellphone ko. Utos niya at hinilig ang isang palad sa pintuan, habang ang isang palad niya ay hawak ang pulsuhan ko. Hindi ka papasok, Victor. Umuwi ka na. Wika ko sa kanya at itinulak siya sa kanyang dibdib. Pero inangat niya ang kamay ko at dinala sa labi niya para mahalikan ang aking pulsuhan. Noong malasing ka, pinayagan kitang matulog sa condo unit ko. Tunog na niningil pa siya ngayon. Hindi ko na problema yon. Binawi ko ang kamay kong hawak niya at pinag-cross ko ang dalawang braso ko. Akala ko lasing siya. Namumungay na ang mga mata nito. Dinilaan niya ang pang-ibabang labi na mapula at bumagsak ang tingin sa labi ko. Sige, magdamag tayong tatayo rito. Hindi ko bubuksan ang condo unit ko hanggang hindi ka umaalis dito. Inis na at halos umuusok na ang ilong ko ng apoy sa galit. Ngunit siya ay aliw na nakatitig lang siya sa akin. Umangat ng kaunti ang gilid ng labi niya sa pagpipigil ng ngisi. Pwede ko bang halikan ang mga labi mo? Malambing na tanong ni Victor. Napaawang ako ng labi at biglang hinigit ang paghinga ko. Kunot ang noo at matalim ang titig sa kanya. Lumunok ito at mas yumuko. No, Victor. Pumikit siya at dinampian ng halik ang labi ko. Hindi ako gumalaw at mas kumunot ang noo. Ang akmang paghawak ko sa dibdib niya para itulak ito ay agad dinakip ng kamay ko at inilagay ang palad ko sa dibdib niya.
para hayaan akong haplusin iyon. Dahil hindi ko siya ginagantihan ng halik, ay umayos siya at tinagilid ng kaunti ang ulo para mas mahalikan ako sa paraang gusto niya. Napasinghap ako sa paraan ng kanyang paghalik, ang dahilan para maramdaman ko ang dila niya sa loob ng aking bibig habang nilalaro nito ang dila sa loob. Gusto ko pa ata siya. Bulong nito at hinalikan siya sa pisngi. Pero hindi lang labi mo ang gusto kong tikman. Can we get inside? Wika nito. Hinaplos niya ang pisngi ko at sinimulang halikan ang aking lieg sa pagtagal ng sagot ko sa kanya. Kaya dinaan niya ako sa halik niya. Victor, please. Ngayon nagmamakaawa ka na, baby. Ngayon ako na rin ang nalilito kung alin ba ang totoo sa mga pinapakita niya. Sa loob ng kondo mo, pwede tayo sa kama mo. Hindi mo kailangang pigilin ang mga ungol mo. Sa loob ng kwarto, pwede kang umungol na malakas. Tinulak ko siya at mabilis na dinukot ang cellphone nito sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang kunin iyon pero mabilis kong lumayo sa kanya at binuksan iyon. Naiwan siya sa may pintuan ko na nakapamaywang at inisa kong tinitingnan. Tatawagan ko si Francisco. Paalam ko naman sa kanya. Ilang segundo lang ay sumagot na si Francisco pero maingay ang background nito. Tamad akong tiningnan ni Victor. Bakit? Yun ang bungad niya. Pwede bang sunduin mo rito ang kaibigan mo? Dahil ayaw niyang umuwi. Natahimik naman si Franco. Florendo. Tila nagulat naman ang sagot ni Francisco. Napasulyap naman ako kay Victor. Habang matiim niya akong tinitingnan. Hindi siya lasing. Sinasabi ko sa'yo. Umaacting lang siya na lasing. He just want to get in your condo. Tumawa ito kaya napasimangot ako. Kunin mo na siya rito o tatawag ako ng security. Bakit ba pinatatagal mo pa ang sitwasyon na to, Atasha? Bakit hindi ka na lang kasi tumawag ng security para mapaalis siya? Bakit ang dami mo pang dahilan na ginagamit para lang tumagal lang siya diyan? Hindi pa kami tapos uminom at umalis na siya. Para puntahan ka. Bakit kailangan kong sunduin siya dyan? Magagalit lang yan sa akin. Gusto niya yan. Kaya bakit ko pipigilan? Tumawa si Francisco at biglang pinatay nito ang tawag. Bago pa ako makasagot kay Francisco, ay mabilis na kinuha ni Victor ang susi ng aking kondo at mabilis niya itong binuksan. Mabilis ko siyang nilapitan para pigilan at hawakan sa braso. Tinitigan niya lang ako. Matutulog ako sa couch. Pakikipag-negotiate pa niya. Ang kapal nito. Talagang balak niya matulog dito. No, umuwi ka na sa inyo. Kapag okay ka na, saka tayo mag-usap. Kailangan ko lang na may maiinom, Atasha. Hindi ako agad nakaimik kaya hinayaan ko na siyang buksan ang pintuan ng condo unit ko. May pagkakataon akong tumanggi sa kanya at tumawag ng security pero hinayaan ko siya na makapasok. Nahihirapan ako na palunok matapos kong isara ang pintuan. Habang siya naman ay pinapasadahan ng tingin ang condo unit ko. Meron akong pagkakataon pero mas pinili ko itong maling ito. Mariin akong napapikit hanggang sa naramdaman ko ang palad ni Victor. Sa bewang ko kaya napamulat ako ng mga mata sa kanya. Matutulog lang ako saglit sa sofa mo. Huwag mo akong isipin, okay? Wika nito. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. May pagsususpecha ang aking tingin sa kanya. Magiging mabait ako, I promise. Umayos ng kunti ang gilid ng labi niya. Sa kwarto lang ako. Nilampasan ko siya pero mabilis niyang pinulupot ang isang kamay sa tiyan ko. At marahang humalakhak. Tsaka ako niya hinila pabalik. Ang cellphone ko, baby. Bumagsak ang tingin niya sa hawak ko. Napairap ako at tamad na nilagay sa dibdib niya. Pwede bang itigil mo ang pagtawag sa akin ng baby? And stop flirting with me. Napakagat siya ng mga labi. Matapos ko makapag-shower ay hinanap ko si Victor. Nasa kusina siya. Gumagawa ng kape at may kung anong niluluto pa roon. Anong ginagawa mo?
Pagsusungit ko naman sa kanya. Gumagawa ako ng kape. Sinubukan ko lang. Wika naman ito. Ano ba to, Victor? Wika ko naman sa kanya. Gumuhit ang mapaglarong ngisis sa labi niya. Umupo ako sa stall bar na chair at pinag-cross ko ang 2 braso na nasa ibabaw ng counter at humilig doon. Akala ko ba matutulog ka tapos uuwi ka na pagkatapos? Taka ko siyang tiningnan. Hindi ako makatulog. Wika nito at tinitigan ako. Saan ka galing? Wala kang pasok ngayon at ginabi ka. Wika naman ito. Group study? Tanong nito. No. I had a date. Kibit-balikat na sagot ko naman sa kanya. Napataas siya ng 1 kilay sa sinabi ko. Umikot ito at nilapitan ako. Hinawakan niya ang aking kinauupuan. Sino? Yung lawyer na classmate mo? Mapang-uyam na wika nito. No. A businessman. Family friend. Businessman? Tukoy naman ito. Umigting ang panga niya at malalim na napatitig siya sa akin. Bakit? Kinunatan ko naman siya na noo. Sino? Si Samaniego? Wika nito. Conrad Samaniego? Hindi. Natatawang sagot ko naman sa kanya. Pinsan ni Conrad. Tsaka kasal na si Conrad. Nanatili ang kunot sa noo ko. Kasal na nga si Conrad. Hindi niya ba alam? Bahagya siya napatango at nanatili ang malalim na titig niya sa akin. Magkalapat ang mga labi nito. Irritable kong ibinalik ang tingin sa kanya. Bakit ba? Kumpronta ko rito. What? Naguguluhang tanong naman niya. Pwede bang itigil mo na ang pagtitig mo sa akin? Ano ba talagang problema mo? May iniisip lang. Ngayon ay pati siya ay nakakunot na rin ang noo. What? Usisa ko rito. Dahil doon ay bumagsak ang tingin niya sa labi ko. At umangat ng kaunti ang gilid ng labi niya. Never mind. Wika nito. Nanatili siya sa likod ko habang ako naman ay inabot ang ginawa niya at tinikman ko iyon. Ang totoo, hindi naman talaga marunong gumawa ng kape si Victor. Mas ako sa aming dalawa. Pero masarap ang pagkakagawa niya sa ngayon. Huminto ako sa pag-inom na maramdaman ko ito sa likod ko. Masarap? Nakayukong wika nito. Ayos lang. Sinubukan ko siyang sulyapan at napanguso ako na magtama ang mga tingin namin dalawa. Tinaasan ko siya ng 1 kilay at ngumisi naman siya. Marahan niyang iniikot ang aking upuan upang magharap kaming dalawa. Kumalabog naman ang dibdib ko at naramdaman ang kakaibang kaba. Nang hawakan niya ang aking pisngi at sinubukang yumuko. Marahan na itinulak ko naman siya sa kanyang dibdib. Bakit? Mahinang tanong ko sa kanya. Patikim lang. Mababa na wika nito. Tumigil ka nga, Victor. Marahan kong tinulak siya sa dibdib. Wala man itong tinutukoy ay alam ko na kung ano ang gusto niya. Bakit? Malambing niyang tanong at kinagat ang labi nito. Malambing ang kanyang boses. Gayon din ang mga mata nito. Ayaw mo ba? Mas lalong uminit ang pisngi ko at pinilit na mainis sa kanya o magpakita ng galit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umiwas ako ng tingin kay Victor. Bumagsak ang palad niya sa isa kong hita. Doon natuon ang atensyon ko. Napaawang ako ng labi at mas kumunot pa ang noo ko sa kanya. Victor. Tawag ko sa pangalan nito. Si Audrey. Wika ko sa kanya. Forget about her. Akong bahala sa kanya. Wika nito at dahan-dahan na hinalikan ang aking leeg. Mariin akong napapikit at hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko. Ngayong nasa harapan ko na ang lalaking mahal ko at hinahayaan niya na magkalapit kaming dalawa.
Na kung noon naman ay halos hirap siyang ibigay ito sa akin. Ngayon ay ibinibigay niya. Siya na ang nakikiusap. Pero lagi na lang mali ang sitwasyon. Just think about us tonight, Atasha. Hinalikan niya ang leeg ko at dahan-dahang pinagparte ang hita ko. Hinawakan niya ang dalawang hita ko para iangat ako. Habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng kwarto ko. Dahan-dahan niya akong hiniga sa kama at pumaibabaw siya. Tila hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyayari. Pero nang tanggalin niya ang suot na damit sa ibabaw ko at nagsimulang halikan ako, sa labi at tuluyan na akong nawala at nagpadala sa nararamdaman. You can touch me, Atasha. All of me, baby. Marahan na bulong nito. Sa laki ng katawan ni Victor at kung paano niya ako hawakan o ipermi sa isang posisyon. Banayad kong hinawakan ang kanyang balikat at umangat ako para lang mahalikan siya sa kanyang leeg. Napaupo naman si Victor. Hinila ako at bumagsak sa mga hita niya. Napaupo ako sa hita niya. Nakaluhod at pinagparte ang dalawang hita ko sa magkabilaan nito. Bumagsak ang isang palad niya sa aking baywang nung magsimula akong gumalaw. Tinapatan niya ang malalim kong halik na mas madiin. Habang abala siya sa paghalik sa leeg ko, may nararamdaman akong pag-umbok sa matigas na bagay sa gitna nito. Napaliyad ako sa pagbaba ng halik niya at pagsimulang tanggalin ang botones ng pang-itaas kong damit. Inalis na rin niya ang kanyang t-shirt. Nakahawak ako sa kanyang braso at habol ang paghinga. I love you, bulong ni Victor. Saka hinalikan ako sa mga labi. Kumunot naman ang noo ko. Gusto kong magsalita pero pagod na ako. Naramdaman ko pa ang pagmasahe niya sa dibdib ko at pagsipsip niya sa nipple ko bago ako pumikit at makatulog. Madilim pa ang silid na magising ako pero pakiramdam ko ay umaga na. Napakagat ako ng labi na mapansin na wala na ang katabi ko. Napaupo ako at kunot noong inalala ang nangyari kagabi. Ginawa nga ba namin? Dahil nakuha na niya ang gusto niya. Ano na ang mangyayari sa ngayon? Sana tigilan na niya ako kung ganun lang naman pala. Tiningnan ko ang aking katawan. Maraming mapupula ang iniwan si Victor. Gising ka na pala. Napasinghap ako at halos mapatalon sa gulat sa biglang pagpasok ni Victor sa kwarto ko. Lito ko siyang tiningnan at taka kung paano nakapagpalit na ito ng mas maayos na damit. Umuwi ka ba? Pinakuha ko sa bahay. Sagot naman ni Victor. Nakatitig naman ito sa katawan ko at nakikita niya ang mga marka na iniwan nito. Hindi ka umalis? Paos kong tanong dahil pakiramdam ko ay nanunuyo ang lalamunan ko dahil kagabi. Wala akong pasok ngayon. Lumapit siya sa akin at umupo sa harapan ko. Hinawi niya ang buhok ko at tumakip sa aking dibdib at collarbone. Yumuko siya at tinalakan ako sa leeg. Dahan-dahan hanggang pumunta iyon sa aking mga labi. Namumula ang mga labi mo. Ngumisi siya at napansin iyon. Napahawak tuloy ako sa mga labi ko. Hinaplos-haplos niya iyon. At maraan niya akong hinalikan. Mas marahan lang ngayon at mas maingat. Lahat na lang ng hahalikan ko sa'yo, namumula. Puna naman ito. Pumunta sa gitna ang hawak niya, maging ito. Maliligo ako, Victor. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Tumayo ako at balak siyang iwan sa kama. Pero mabilis niyang pinulupot ang kamay sa tiyan ko at binagsak ako sa kanyang hita. Mamaya na, kumain muna tayo. Sabay na tayo maligo. Pilit man siya magseryoso ay alam kong may tinatago siyang ngisi sa mga labi niya. Alam kong nakaligo ka na, Victor. Naaamoy ko na ang sarili kong shampoo sa buhok mo. Mamaya ka na maligo, Atasha. Mabango ka pa rin naman para sa akin. Ang isa naman ay nasa hita ko para mapirma ako sa kinauupuan.
Napairap ako at ngumuso sa kanya. Nagulat na lang ako nang simulan niyang tanggalin ang botones ng suot ko. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko ang mga marka sa katawan mo. Hindi na kailangan. Pinigilan ko siya ngunit natanggal na niya ang isang botones. Kaya kita na ang dibdib ko. Pero imbes na ang marka ang ginawa niyang pansinin, ay hinawakan niya ang dibdib ko at yumuko para isubo ang nipple ko sa kanyang bibig. Napahawak ako sa kanyang batok. Pigilan ko mang huwag mapaungol, ay hindi ko rin kinaya. Victor! Umakyat ang halik niya sa leeg ko. Ngunit ang kamay ay nanatiling sakop ang isa kong dibdib at pinipisil iyon. Minsan ay pinapasadahan ng hawak gamit ang hilalaking daliri niya. Hindi ko napigilan at napaungol ako. Sandali lang to. Pinahiga niya ako sa kama at pumwesto siya. Sa ibaba ko habang hawak ang dalawang hita ko.